Samahan niyo na naman muli ang inyong katibuli, ang babaeng biglang tumalsik ang lawit. Yan, at dahil malamig ang panahon, ay gumawa ang aking darling ng binalahurang donuts. Maulan nga kasi ng mga oras na yan, kaya naisip-isipan ng aking darling na gumawa ng binalahurang donut. So ayan, at minasa-masa niya at binilog-bilog. Habang sunod naman ay ilalagay niya sa kanyang bowl at papaalisahin daw muna niya yung kanyang ginawang dough. Hoy mga katibuli, huwag kayong judgmental, hindi lamesa lang yung pinaglagyan. Syempre nilagyan natin ng sapin yan bago masamasahan. Alangan naman, di ba binalahura naman, wag naman sagad na sagad. Ano daw sabi, wag sagad na sagad, alin ba yun? So ayan, at nakayari na nga ang darling kong ilagay sa bowl ang dough. At ayan, at lalagyan na rin niya ng takip para umalisa daw. Mag-iintay tayo ng ilang minuto para umalisa ang ating binalahurang donut. Ayan, at nagkamali pa nga siya at inulit pa nga ng aking darling. Tignan nyo mga katibuli, sana nga yan ay umalisa na. Para nung pagkayaring umalisa ay ating nang gagawin ang donut. Sana ay ma-perfect naman ang binalahurang donut. So ayan na nga, fast forward na tayo dyan mga katibuli, at tinuturo pa ng darling ko ang una niyang nagawang donut. Tingnan nyo, at parang butas ng puso ng kanyang nagawang unang donut. Bahala na kayo dyan, basta yun ang gusto kong tawag. At ayan, hiniwa-hiwa na nga niya isa-isa at gumamit na nga siya ng sangkalan dyan dahil sabi ko ay alam nyo na mahihiwa niya ang plastic sa lamesa. Syempre tatago sa lamesa. Ano daw ang sabi, tatago sa lamesa. At ayan, initsa-itsa na nga niya at parang puto lang ang ginagawa ng aking darling. So makakailang kaya tayo dyan na donut mga katibuli. At ayan, tignan nyo kung bakit nasasabi ko na binalahurang donut. So bahala na kayo manghusga kung bakit ko sinasabing binalahurang donut. Basta yun ang gusto kong itawag dyan dahil yun ang gusto ko. So sa mga magko-comment, maraming salamat na rin sa inyong i-comment. Ayan, at natapos na nga ang darling ko. At tatakpan niya ulit yan para umalsa mga katibuli. Ayan, tignan nyo. Oh, parang kay sarap-sarap at parang pantay-pantay yata ng laki. O talaga ba? Ang sabi, pantay daw lang laki. Pero parang hindi naman mga katibuli. At ayan, tinakpan na natin at maghihintay na ulit tayong umalisa ang binalahurang donut natin. So fast forward na tayo at nagsalang na nga ang aking darling sa kanyang kawali. Syempre, ayan, syempre yung kawali natin nag-improve na, pero hindi mga katibuli, hiniram lang namin yan sa kapatid ng aking darling. At ayan, tignan nyo, iba-iba, diba? Kaya binalahurang donut, iba-ibang size yan mga katibuli. Syempre, depende sa pusod. May malaking pusod, may maliit na pusod. Ayan, alin ang pusod nyo dyan? Hulaan nyo mga katibuli. Pasensya na nga pala kayo mga katibuli kung medyo ngongo ang salita ng katibuli nyo dyan dahil hindi pa rin gumagaling ang aking allergy. Ewan ko ba't pag tag-ulan ay napakatindi talaga ng allergy ko, lalo na sa mga maaamoy na pabango, lotion o kung ano man yan, downy man yan o powder, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang ilong ranger natin. Laging may allergy. Diba, ayan, tignan nyo na ang binalahurang donut. Mukhang perfect naman ang pagkakapirito. Merong brown, merong mini brown. Bahala na kayo kung ano man yung kulay niyan. Basta mag-comment na lang kayo kung magugustuhan nyo ang ginawa naming binalahurang donut. Dahil hindi sa atin pwede ang masyadong maraming mantika, kaya ayan, tignan nyo, tinaktak na at nagsalang na naman ang darling ko. Diba, pa iba-ibang hugis. Sinabi ko sa inyo yan na nga yung sinasabi ko na binalahurang donut. So gagawa din ba kayo ng binalahurang donut mga katibuli? Sa mga gustong gumawa nga pala ng binalahurang donut, ay naku, napakadali lang yan, masamasahin nyo lang at alam nyo na, balaw-balahurain nyo lang, ay sigurado kung mape-perfect nyo din yan at maluluto nyo rin ang binalahurang donut. Napakadali nga lang pang lang gawin yan. At ayan na nga pala, hinangon na ng darling ko at pinagpantay-pantay pa niya. Diba, pati sa hilera, pantay-pantay. Napaka-perfect talaga ng binalahurang donut ng aking darling. Ang importante dyan mga katibuli ay makakain natin. Hindi na mahalaga kung ano pa ang hugis niyan, hugis ano man yan, basta mahalaga, isumpak mo, isubo mo, busog ka. Yun ang importante sa lahat mga katibuli ko. At nakakawalo nga pala dyan ang darling ko. Ayan, sinalang na nga pala niya. Ang una ay 4 ngayon na at 4 ulit. At ilalagay na natin sa skim milk mga katibuli. Ayan, at ilalamas-lamas natin para medyo naman merong konting gatas-gatas para pag kinagat natin ay perfectus talaga mga katibuli. Ayan na nga, diba? Perfect naman ang gatas dahil hindi mo naman pwedeng balahulain ang gatas, diba?
Ayan, at ilalamas na natin muna lahat yan bago natin lapang-lapangin mga katibuli. Para nun ay dire-diretso na ang ating paglapang sa ating binalahurang donut. Ilang piraso na lang kasi ang di nalalamas sa skim milk o 4 na piraso na lang yata at nakapaglamas na tayo ng 4 na piraso. So ayan, natapos na nga mga katibuli. Napakaganda talaga ng kinalabasan. So fast forward tayo dyan at tikiman tayo. Ayan ang katibuli nyo, timuan-timuwa o diba? Tumikim agad, ay naku, napakaganda sa camera. Kitang-kita ang kanyang big nose. So ayan mga katibuli. Ang sabi, big nose daw. At ewan ko kung anong pinapaliwanag ni Katibuli dyan. Bakit ganyan ang itsura? At ayan, tignan nyo ang binalahurang donut. Mukhang masarap naman. At nakaabang na nga ang bata sa likod. At nilagyan ko nga pala ng chocolate syrup para mas marap ang lasa ng binalahurang donut. So ayan mga Katibuli. At huling kagat ko na to mga Katibuli. Hanggang dito na lang muli. At sa susunod uli. Maraming salamat sa lahat ng followers ng Katibuli's Vlog. God bless po.